Tiniyak ng ilang mambabatas na hindi maaabuso ang karapatang pantao sa pagdedeklara ng batas militar ni Pangulong Duterte sa Mindanao. Kasunod dito ng suspensyon ng writ of habeas corpus. Ang ulat mula kay Marita Muahe. Nananatili ang pribilehiyo ng writ of amparo pati na ang writ of habeas data sa kabila ng proklamasyon ng martial law at suspensyon ng privileges ng writ of habeas corpus. Paglilinaw ito ni Congressman Harry Roque bilang isa sa mga safeguards na nasasaad umano sa 1987 Constitution upang masiguro na hindi maaabuso ang batas militar na nakataas ngayon sa buong Mindanao. While the declaration also suspends the privilege of the writ of habeas corpus for the same period, it is important to stress that other remedies for the protection of civil and political rights issued by the Supreme Court under the Constitution, namely the privileges of writ of amparo and the writ of habeas data, remain in place. I reiterate, only the writ of habeas corpus was suspended, the writ of amparo remains in place. Bukod sa nabanggit, ilan pa sa mga safeguards laban sa posibilidad ng abuso sa panahon ng martial law ayon kina Congressman Carlos Uybarreta at Rodel Batucabe ay ang mga sumusunod. Una, malinaw sa batas na hindi ito dapat lumagpas ng 60 araw. Sakaling nais palawigin ito ng Pangulo, kailangang payagan ito ng Kongreso. At kung hindi ito maaaring baliwalain ng Pangulo. Pangalawa, kahit na sino ay maaaring kumuwestiyon dito na kailangang aksyonan ng Korte Suprema. Mananatili ring bukas at normal ang function ng lahat ng mga korte sa buong bansa. Pangatlo, sa kaso ng warrantless arrest, kinakailangang masampahan ng kaso ang inaresto at kung hindi ay maaaring kasuhan ang umaresto dito. Marami umanong pagkakaiba ang deklarasyon ng martial law noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa idineklarang martial law ngayon sa Mindanao. We have more than enough safeguards and parameters na kung ano man yung experience natin before regarding sa martial law, sa tingin ko, the framers of the 1987 Constitution has put and have learned their lessons. Kaya nga po may mga parameters na ilinagay for the declaration of martial law under our present Constitution. Nilinaw naman ni Majority Leader Rodolfo Fariñas na hindi na kinakailangan pang mag-convene ang dalawang kapulungan ng Kongreso kung hindi naman ito nire-revoke ang proklamasyon at pabor sila dito. Sa Lunes ay inaasahang magko-convene ang Kamara sa isang executive session para buuin ang Committee of the Whole. Para sa PTV News, Marita Muahe.